punta tayo sa Nidamul Istiraki. Ang Nidamul Istiraki, yung sosyalistang sistema, no? Ang sosyalistang sistema po ay nakabatay sa kolektibong pagmamay-ari. Kolektibong pagmamay-ari. Amma nidamul istiraki faqad aqama nashatahul iktisadiyya ala asasi anna ad-dawla hiya al-malika kulli wasailil intaj. Oh, parang matindi din to ah. Na okay. Dito sa nidamul istiraki po, sosyalistang sistema ay nakabatay sa kolektibong pagmamay-ari kung saan ang estado ang pagmamay-ari ng mga pangunahing means of production. Means of production wasailul intaj sa Arabic. Samantalang ang Islamic economics, an-nidamul iktisadi al-Islami ay nakaugat sa Quran at Sunnah at nakabatay sa mga prinsipyo ng Sharia. Yan po ang kaibahan nila. Okay. Ano naman ang mga katangian ng sosyalistang sistema? Yung nidamul istiraki, no? Ang nidamul istiraki po, meron silang pagmamay-ari ng estado. Lahat ng pangunahing resources tulad ng pabrika, lupa, enerhiya at industriya ay pagmamay-ari ng gobyerno. Ang mga individual ay maaring magkaroon ng maliit na personal property, ngunit hindi sila maaring magmay-ari ng malalaking kagamitan sa produksyon. Anong halimbawa niyan? Sa Cuba, no? O sa dating USSR, ang lupaing sakahan at malalaking industriya ay hawak ng gobyerno. Pangalawa, al-khuttatul iktisadiyya. Meron silang sentralisadong plano, yung nidamul istiraki. No? Ang gobyerno ang nagdesisyon kung ano ang ipoproduce, paano ito ipoproduce, at paano ito ipamamahagi. Lahat ng major economic decisions ay top-down, hindi market-driven. No? Anong halimbawa niyan? Kung magdesisyon ang estado na mas kailangan ang bigas kaysa mais, lahat ng resources ay tututok sa bigas. Sa limitadong kalayaan ng individual, sa sosyalismong sosyalismong sistema, sa nidamul istiraki, ano yung kwan ng sosyalistang sistema dito? Sa pangatlo niya, mayroon po silang limitadong kalayaan ng individual. Wala o halos walang kalayaan ang individual sa pagbili ng economic activity kagaya ng production, investment, consumption, no? Ang tao ay tinuturing na manggagawa ng estado. Halimbawa niyan sa isang socialist economy, sa isang socialist economy, hindi pwedeng basta magbukas ng sariling negosyo ang isang tao kung hindi ito aprobado ng gobyerno, no? Yan po ang mga katangian ng sosyalistang sistema. Ano naman ang mga katangian ng Islamic sistemang economy? No? Nidamul iktisadul Islami. Nidam al-iktisad al-Islami. So, mayroon tayong pinagmulan, no? Yung nidamul iktisadil Islami, an-nidamul iktisadil Islami, meron pong pinagmulan, hindi gawa ng tao kundi mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang sa pamamagitan ng Quran at Sunnah. Pinagsasama nito ang divine guidance at practical na mga pamamaraan para sa kaunlaran ng tao. Pagmamay-ari, no? May pagpinagmulan, may pagmamay-ari, mga balanse sa pagitan ng pribado, publiko at pagmamay-ari ng Estado. Ang individual ay maaring magmay-ari ng lupa, bahay, negosyo. Ngunit likas yaman, tubig, langis, mineral ay maaaring nasa kamay ng pamahalaan para sa kapakanan ng lahat. Halimbawa niyan, ang tubig at kuryente ay maaaring ituring na public ownership, ngunit ang bakery o tindahan ay pribadong, ano sa palagay nyo? Pribadong pang may-ari ba yan?
Hello, ya ikhwani wa akhawati, nasaan na kayo? Pakiulit po yung last part. Barakallahu fikum. Okay, sa pagmamay-ari sister, may balanse sa pagitan ng pribado at saka publiko at pagmamay-ari ng estado. Ang individual ay maaaring magmay-ari ng lupa, negosyo, no? Ngunit ang likas yaman, kagaya ng tubig, langis, mineral, ay maaaring nasa kamay ng pamahalaan para sa kapakanan ng lahat. What do you think, Sister Fatima? Okay. Ang So, yung halimbawa, mga, Apo, okay, sige, naam? continue na lang. Continue na lang po. Okay. Ang halimbawa niyan ya ikhwani wa akhwati, Sister Fatima, ay ang tubig at kuryente ay maaring ituring na public ownership. Ngunit ang bakery o tindahan ay pribadong pag-aari. Ano ibig sabihin? Tafadhal, Sister Fatima. Okay, Sister Laila, explain mo yung Ano, Naam. yes, Doc. Sa pagkakaintindi ko po, no, kung titingnan lang natin, for example, dito sa Philippines, um, yung likas na kayamanan is ano naman talaga siya, public siya na ano, na tawag nito, public siya na pagmamay-ari. Pero when you say yung tindahan, nagiging private siya, diyan na kasi pumapasok yung distribution. So parang nangyayari yung supplies natin is galing from the government or public talaga. Yun nga lang, meron ding ibang mga ahensya ng government na nagiging privatize siya. Siguro, dahil din sa pamamalakad or pagmamanage ng government sa mga natural resources natin. Sad to say kasi din sa siguro Doc sa government natin meron kasing mga siyempre corruption and mga unliquidated funds sa kung saan-saan na napupunta ang kung lubos tutuusin lang naman ha kung titingnan natin yung supplies natin sa tubig, kuryente, let's say for example, meron tayong natural resources na pagkukunan talaga yung government, no? Siguro sa handling and management sa funds, bakit na-privatize siya? Napapaisip lang ako. Pero supposedly, yung likas na kayamanan, galing talaga siya sa government or sa public siya. Pero yung mga distribution na or yung mga tindahan, pumapatong na kasi sila eh. So, hindi naman siguro pwede na galing sa supplier, si supplier pa mag-distribute kasi in business kasi iba-iba yung category and level natin eh sa business eh. So, ganyan po yung pagkaintindi ko, Doc. Barakallahu fiik. Shukran. Tama po, Sister Laila, no? Ang mga katangian ng Islamic, mga katangian po ng Islamic kung sistemang ekonomiya, yung Nidamul Islamil Iktisadi, ay kakaiba po sa Nidamul Istiraki at saka Nidamul Ra'simali, yung sa capitalist at saka sa socialist, no? Dito, mga katangian, ito ay pinagmulan ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng Quran wa Sunnah at saka meron ditong pagmamay-ari, no? Private property or milkiyatul khassa. Ano yung milkiyatul khassa? Ownership, no? Bawat isa may pagmamay-ari, no? Hindi kay pulan din. Kagaya ng ibang nizam, sistema. Tama po ba? Yung kay pulan rin. Ito mayroon bawat isa, mayroon. Yan po ang Islam. Bakit po? Dahil po ang Islam, no, sa Islamic economic system ay meron tayong prinsipyo ng katarungan. Yan po yung pangatlo. Una,
pinagmulan niya ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng Quran at Sunnah. Pangalawa, pagmamay-ari bawat isa sa atin, may balanse pagitan ng pribado, may balanse po sa pagitan ng pribado at publiko at pagmamay-ari ng Estado. Pangatlo, prinsipyo ng katarungan, al-adl sa Arabic, no? Ipinagbabawal ang riba, interest, monopolio at yung exploitation. Hinihikayat ang zakat at sadaka para sa pantay na pamamahagi ng yaman. So pero ang sadaka ay hurriya ka dyan, na? Ang zakat ay wajib yan, na? Wajib. So anong halimbawa niyan? Okay, ibig sabihin sa prinsipyo ng katarungan po, na merong mga dyan, may mga sadaka, zakat at pinagbabawal po ang riba, no? So, okay, para saan yung sadaka at zakat, no? Para mayroon po yang papupuntahan, no? Okay, kalayaan at responsibilidad. Kalayaan at responsibilidad po sa Islamic economic system, may kalayaan ang individual sa produksyon, pagkonsumo at negosyo. Ngunit limitado ito ng moral at legal framework ng Sharia. Wahakada. So, pinapayagan ang negosyo ng pagkain. Tama po ba? Mag-restaurant ka, maggawa ka ng kung anong negosyo, no? Na basta hindi labag sa batas ng Sharia, ngunit ipinagbabawal po ang alak na negosyo, no? At sugal dahil ito ay haram, no? Magpatayo ka ng tindahan, restaurant, for example, restaurant, halal 'yon, pero sa loob pala may sugalan. Sister Laila, may alam kang ganito? Na? Bawal 'yon. Forbidden 'yon sa Islam. Okay? O, tama yung mag-restaurant ka. May iba ganun po, Dok. Meron? Restaurant. Ah, Oo, restaurant. Tapos, may ibang din, tawag nito, ibang activities, business activities. business activities. Or, Muskila po yan. or restaurant pero nagsiserve naman ng alcohol. Opo. Ganon. Opo. Mm-mm. Barakallahu fikum. Tama po. Okay. Ngayon, nakuha na natin ang Nizamul Ra'simali, yung sosyalistang sistema, kapitalistang sistema. Tapos, nakuha na natin ang kapitalismo. Nakuha natin kapitalismo, sosyalismo. Ngayon, punta tayo sa Islamic kong ekonomiya. Nidamul Iktisad al-Islami. Tapos ikulasa natin mamaya. Ito. So, ta'rifun nidam al-iktisad al-Islami ila akhirih. Dito hanggang dito na lang. So, hindi natin po makuha ang nidam al-iktisadi. Next meeting na naman. Ito. Nadhariyatul iktisadi pala. Okay. Nadhariyatul iktisadiyah. Barakallahu fikum. Hasanan ya ikhwani wa akhawati. Dito ya ikhwani wa akhawati ay punta tayo sa nidamul Islam.